ginpatigayon naman dira nga operasyon batok sa mga naga-illegal banlas. Di kamusta ang latest update diri Mayor? Yes, no, yung operation natin against illegal mining is a regular schedule naton sa bilang pag-preempt sang illegal mining. Kumbaga, every 2 weeks nagakandak kita sang investigation through aerial drone. No? So, twice a month na siya, every 2 weeks. Tapos, pag may makita kita sa drone nato nga may mga nag-illegal mining, after few days, i-operate din sa aton nga task force, no? Headed sa aton nga vice chairman sa task force banla sa Tampakan nga aton nga chief of police. So, ang mga drone naton, nung kahapon, nagpalupad man ta drone na naman with the with the Senro and the DNR. So, sila ang nag-provide sa mga drone. Tapos, kita naman ang nag-operate sa ground. Oo. Alright. Ti, sa nagligad, Mayor, nga ginpatigayon yung operation, ang akon nga nakitaan sa latest update nyo sa inyong official Facebook page, mga mining paraphernalia, may mga napangdakpan man nga mga individual, Mayor? Sa karon yung operation, wala, no? Kay, number 1, ang terrain, budlay sila dakpo, no? So, alangan naman, kasi siyempre, paspas mo sila magdalalagan, hindi po pwede naton pangsakiton or pusilon, di ba? Kasi mo man ang order ko na kahit pa paano, mga katauhan taman ang nagapangita sang pamaagi nga mabuhi, kaya lang ang ilang pamaagi, siyempre illegal, no? So, ang amon lang is consistent na monitoring. Pag may makita kami nga nagabanlas, gina-operationan, pangguba na mo ng mga paraphernalias. Kasi siyempre, ang paraphernalias nila, mga hose, mga screen, may gasto sila. So, tungkol kay sa isa kabulan, kadua kami mag-operate, hindi sila ka-sustain sang bakal na naman sang bag-o. Kasi kabalo sila nga, pagka next week, operitan na naman sila. So, continuous kami. So, amo na amo sa strategy na do wala gid bala namo di anong kung may madakpan kami, okay. Pero kung wala ginamong gina-force, kasi gadalalagan man sila, alangan po namang sakiton. Pero, kung tanaw naton ang operation sa task force banla sa Tampakan, nag-decrease na gid sang 90%. No? Nag-transfer na sila tanan sa Columbio. Abaw! Dito na sila tanan. So, may mga, sa una, nag-aabot na dira, tag 200 ka tao, ang nagabanlas. Subong less than 10 ang makita namon nga nagagerilya-gerilya. So, ibig sabihin, kung gabi, magpabanla sila, magiligay, tapos pagkaga, wala na. Pero since very sustainable ang approach ng task force, namunang namin kung ang approach mo bala na hindi bala nigas-pugon, kumbaga continuous. So, with the support sang DNR, EMB, RMFB, MPS, kag of course ang Army. So twice a month kami nag-raid. So regular ginanamon. Basta paglupad sa drone namon, pag may makita kami after a day or 2 days, raid na kami diretso. That's good. Pero Mayor, I'm just curious, dira sa kay madumduman sa barangay Tablo to na tabo tong inyong operation, kamusta na initially ang halit nga natugas ning mga nagabanlas dito sa nasambit nga bahin? Medyo lapad-lapad naman. Actually, mo na gina-calculate namon subong ang volume sang ang area sang mga naguba nga bukid tungkol sa illegal mining. Ginapakuan ko sang coordinate sa drone. Kasi budlay man siya lakton, bakilid. So, ginapapoint ko sang drone ang mga coordinates niya para ma-compute namon ang area of damage. Kaya budlay man ang mag-speculate kita pa scientific balahaw. Ginahimo namon siya kasi para in case magkaroon ng landslide, because wala na kahoy, no? Makita namon kung kaya ba siya ma-accommodate sang mga riverbed sa dalom sang Banlas area
in which ni mga river beds na to, may mga community nga malapit nga nag-star, no? Kasi ayaw na to nga if in case magkaroon ng mudslide o landslide, tungkol kalbo ng bukid, plus yung sige ulan, basta dapat ma-advance ang atong preparation nga ang mga balay mapahalin naton sa mga lapit sa sapa. Alright. Pero Mayor, kamusta man ang sa Barangay Pulabato kay kung hindi gani Barangay Tablo, ano man sila sa Barangay Pulabato? Okay, at least actually klarohon ko lang. Ang Banlas area is between the boundary of Tablo and Pulabato. Mhm. So, do may mga 4 or 5 binaka-area ang inabanlasan. So, sa last namon nga drone, dati 5 na siya. Karon isa na lang ka-area ang may activity in which daw anong katao nakita namon sa drone. Sa una, puno gina ng 5 ka-area. So, more than 200. So, karon less than 10 na lang. Tapos, out of 5, isa na lang ang may activity. Tung the other day, which is ano ba yan? Wednesday, nagpalupad ko luwat sang drone, may nakita naman po nga daw 4 ka tao na naman. So, yun na naman ang balikan na naman namon. So, medyo kapoy lang gamay, no? Pero, at the end of the day, history ako gani si Secretary Magno sa Malacanang tong Monday na kailangan namon sang sustainable support. Kaya ang kampanya against illegal mining is not an one-time activity but continuous activity, no? Kasi ang tao pag makwartahan, good like sila pauntatson, not unless nga kita determined nga continuous ang operation. Okay. That's good to know, Mayor. Subong, medyo gamay-gamay na lang sila. Pamangkuton taman ka, Mayor, ano ang imo nga lantaw? Kag syempre, bilang ano man siyang LMP, ano ang imo nga lantaw diri sa nagakatabo man nga coal mining operations sa banwas ng Lake Cebu, South Cotabato? Your general opinion? Okay. Mahirap sabi mag-comment about sa coal mining sa NED, no? Pero mag-comment na lang siguro ko about sa mining diri sa Tampakan na gusto mag-operate, no? Kasi almost pareho man lang na. So, number 1, may point man ang both parties. Kaya pamati man ko sa session sa SP, abang sa Manila, kung ginapamatihan ko sa session. May point man ang nagareklamo. Ako sa diin, ako ang the interest or whatever we get from mining, kaya ba niya isurpass ang damages nga ano sa ato? In short, ang income ba sa large scale mining can equate the damages sa environment. So doon mo nang issue kumbaga. So kaya nga may punto ang mga nag-a-against nga siyempre ang ila is environmental protection for future generation, in which I share the same sentiment sa Tampakan. Kaya lang, at may point po ang executive, no? Sila binasa province, hindi man sila nga ginalabanan ko si governor, may point po siya na ang project is a national project which is approved by the national government. So, ang current nato nga mining law, kaya kung tanaw na to, walay mahina ang power sang LGU. Mahina ang power ginhatag sa aton sa mining law pagdating sa regulation sa mga large scale mining. Kasi ang gihatag lang sa aton nga power is ang small scale mining o manang iya ka local government. Pero ang large scale, iya ka national government, amo na ang MGD, DENR o DOE paabot dira sa ano na sa coal, no? So, kami sa Tampakan, kung napansin ninyo, grabe ang kaso namon with mining diri, di ba? Kung napansin niyo, I think 7 years na kami nga ang amon nga kasuhan ay with large scale mining diri sa amon operator sa Tampakan, although wala pa man sila operate. Kasi ang gina-fight namon na kung hindi manggid mapungga namon ang large scale operation
dahil nga according sa mining law, it is the national government ang nag-umpisa, but the local government should have regulatory power to see to it nga wala sang damages kag perfect ang establish nga defense against calamities or violations sa mga pag-abot sa mina nila nga wala sang magkaroon ng violation. Ang problema naton kay most of these regulations is nakasangat nga po sa mga national agency like DENR, MDB o even EMB, in which kami sa tapakan hindi kami magsugot na sila lang. Dapat ang number one nga nag-regulate, nag-monitor sa ila is the local kasi pag may matabo, kami ang mga tubang sang problema kag kami ang pwede mamatayan o magkaroon ng damages sa among sarili nga territory. So, that's, kung tanaw ninyo, muna ang buod sang kaso namon na until today hearing pa. Dahil siyempre, gina-question nila ang amon pag-impose ang amon regulatory power. Kasi hindi ko kontento, sinang MMT lang ang ginahambal, no? Kasi pag-abot sa MMT, muma natin ang guidelines ng national law na may MMT. Pero ang MMT, nabasa ko naman ang composition, ang guidelines, hindi man sila technically equipped, no? Ang mga tao, kasi decision, naging butang dira. Ibig sabihin, mga kapitan, mga sinodra representatives, pag-abot sa pagdimina, wala sila expertise. Ang amon nila tampakan ng gusto namon, mag-regulate sila, dapat mga empleyado namon, which is dapat mayroon kami mining engineer, dapat mayroon kami geologist, dapat mayroon kami structural engineer. Nga amo na sila ang mga nag-monitor sa daily activity to see to it nga nasusunod ang nakabutang sa laying. So, amo na nga until subong, ongoing ang kaso namon sila. Kaya na ano ninyo, amo na mga hinungdan niya, pasara ako sila sa una. Kaya until subong, wala nagbagong posisyon ko. Kaya lang, nagkaroon na din ng court order sa tax, sa first court tax appeal na habang pending ang amon kaso, gina-hearing nila, ipirmahan ko na ang ila business permit. So that's why business permit nila sa amon is temporary permit habang kung sino magdaog sa amon sa kaso. So I don't know sa NED kung ano ang ilang ano nila ginamanage ang ilang large scale mining. Okay, hindi man ko makakomment kasi wala kayo knowledge. Pero sa amon na ang amon position. Okay. Thank you for that comprehensive nga pag-elaborate, Mayor, sa plastada nyo dira sa Banwas ng Tampakan, South Cotabato. Pero, Ari, second to the last question. Sa nagakatabo man dira, nga, syempre, we appreciate the effort also of the Municipal Government of Tampakan. Ano pa ang pwede mabulig dapat sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources? Agod nga, i-enforce kung ano ang nagakaangay. Base man sa aton nga layi, Mayor. Sa ano nga issue? Sa illegal mining or sa large-scale mining? Sa illegal mining po, Mayor. Okay. So sa illegal mining, may ginatawag kita nga short-term approach kag may ginatawag kita nga long-term, no? Sa short-term approach na to, mayroon kita periodic or twice a month na monitoring in which ang mga drone yung ginagamit kag personnel iya ka DNR. Ang role naman namon is pag may positive, kami ang mag-operate. So that's our short term. Ang long term naman naton nga solution in which amo to ang na-meetingan namon sa last meeting na magkaroon kami ng satellite office ang task force dito mismo sa mining site na personnel ng LGU naging train sa DNR kag ilang agin tagaan authority to monitor and apprehend. Kasi sa current law naton, wala kami authority to apprehend. Ang nag-file ng kaso, si DNR pa. Alright. So ang problema namon, pag makadakop kami, tawagon pa namon sila pa ang mag-file ng kaso. So delay na, kaya itong last na muna dakpan, na-regular filing siya. Wala na muna file nga kabuyan sa presuhan, so regular filing. So hopefully, mga a month or 2 months from now, may establish na mo ng satellite office na mo dito sa area mismo
sang illegal nga area nga may banlas para may personal kami nga presence kasi imbis nga twice a month so ang monitoring may mo siya nga daily may mag-monitor sa area ay pwede na takapalumpa daily sang drone to sige ko may activity pag mayara at 200 so kasi kung pamilya di ka mo sa ako personally kaupod man ko sa mga raid kung katuan mo ang 5 ka area hindi mo makaya sa kadlaw dahil sa kalagyo-lagyo ang distansya plus mabudlay ang terrain namo na nga 5 teams per ang nagalakat. Alright. So by this time po, Mayor, panawagan niyo po sa lahat ng mga kabombo natin na nakikinig sa ating programa and syempre, panawagan niyo rin po sa lahat ng mga constituents or mga tao pa rin mga nag-engage po sa illegal banlas mining sa Tampakan po. Go ahead po. Okay, number 1, sa akong mga kasimanwa, kabalo ko na ang kapigadohon sa mga buhi, no? Experience naton. Ang hindi lang kamo ang may amo sila nga ginagihan subong. Halos tanan man nag-agi sa kabigadohon. Dapat bantas ang pwedeng may bulig nga sa inyo para maging alternative choice sa pagpangabuhi, no? Kailangan lang natin siguro ipabot sa gobyerno o sa akon kahit paano to may capacity but not totally siguro nga maging dependent kamo sa amon sa gobyerno, no? Pero magbuligay kita. Ang ako lang ang ako very consistent ako sa akon panindugan pag-abot sa environmental protection whether illegal mining or large scale mining. So lapakita ko man sa inyo sa 7 ka tuig. Tani builugan na ko ninyo sang ini nga panawagan kay ini ginahimo ta not for temporary solution sa kapigadon but long term nga hindi kita magyan sa kalamidad nga magkaroon pa ng damo nga mga casualties later on nga natabo na sa ibang nga mga lugar, di ba? Nakita man na ninyo si Mirara o so, damo nagkalamatay dahil gin-tolerate nila ang pagmimina whether illegal or even ng mga legal nga pagmimina nga wala klaro nga regulation. So, tani, builugan lang ko ninyo ari man ako pirmi willing mamati sa inyo kung ano ang pwede ko mabulig. Hindi lang ta mag-ubra sang illegal kay para man sa aton tanan.